Ating nakatambak lang na Yamaha MX Carb 125 pero malapit na ulit maging itsurang bago. Iba pa rin talaga karisma ng mga lumang motor. Madalas lumalabas yung itsura kapag naayusan na. Napinturahan ko na nga rin pala yung kaninang faded na nakulay nitong CVT cover kaya halos naging bago talaga yung itsura. Bali, ito na nga pala yung day 8 ng offline pagpapapogi dito sa nabili kong nakatambak lang dati na Yamaha MX Carb 125. Bali, sisimulan ko na sanang ikabit yung panggilid nito kaso ngayon ko lang naalalang hindi pa pala nare-repaint tong CVT cover. Ayun, dahil hindi nga pala natin na ipapowder coat tong CVT cover, nalimutan ko kasi hindi natin siya naisabay dito sa batalya. Ayan, ire-repaint na lang natin. So sa mga nagtatanong kung ano nga pala yung madalas na ginagamit natin kapag nagre-repaint tayo ng mga ganito, ayan, samurai paint kasi ito mabisa to. Hindi siya natatanggal sa gasolina. So gasoline proof to. Gagamit tayo ng kulay black. Ayan. Tapos isang surfacer na rin. Ayan, isang surfacer. Tapos clear para mas maganda ang kulay. So tatanggalan muna natin ito ng pintura. Let's go. Bali, karamihan nga pala ng metal parts nito na ginamit ko pa nung nakaraan ko pa pinapowder coat. Nakalimutan ko lang tong pinaka-cover kaya naiwanan siya. Kaya para maging presentable ulit yung kulay niya, i-repaint na lang natin ng panibago. Kaya hinanda ko na nga pala tong paint remover na gagamitin natin. Bali, stripsol nga pala to. Bali, yung ginawa ko nga pala dyan, nirekta ko lang pahiran gamit tong brush. Wala pa halos isang minuto yung nakakalipas simula ng pinahiran natin. Makikita nyo nakusa na nga alsa yung lumang pintura niya. Mabisa talaga tong gamitin, kaso ang problema lang medyo makati talaga sa kamay. Kaya kaysa manumanuhin natin na matanggal yung mga nag-alsahan na pintura, inisprayan ko na nga pala yun itong tubig. May mga pintura nga pala na hindi natanggal, kaya ginamitan ko ng liha. Kaya nung nakinis ko na nga pala ng maayos, kinuha ko na nga pala tong samurai na surfacer. Kumbaga ito nga pala yung pinaka-primer na ginamit natin para mas lalong gumanda yung kapit ng pintura na i-spray natin mamaya. Bale, ito nga pala yung first coat natin, ilang minuto ko lang pinatuyo, tapos binugaan ko na rin na second coat. May mga parte kasi na may konting dimple, kaya medyo nagkapal tayo nitong surfacer para maging balanse lang yung pagkapantay. Buti na nga lang pala nakisama rin yung panahon kanina dahil grabe sobrang tirik talaga yung araw. Kaya halos ilang minuto lang din yung nakakalipas, napatuyo na nga pala natin yung first coat na black na in-spray ko kanina. Kaya eto na nga pala yung kinalabasan ng pag-i-spray natin, hindi galawang professional pero pwede na talaga. Kaya habang pinapatuyo nga pala natin yung CVT cover, kinuha ko na nga pala tong gas tank, pinwesto ko na yan dito sa taas. Bukod dun sa may tornilyoan niya sa gitna, meron din pala yan dito sa may bandang likod, tagdalawa sila. Kaya nung naipwesto ko na nga pala na maayos yung gas tank, kinuha ko na nga pala tong rear fender. Dahil nagdebaso nga pala tayo na shock, paniguradong tatama dito sa rear fender, kaya kailangan nating magtabas. Hindi tayo veterano sa pagtatabas ng kaha, kaya isang butas na lang yung ginawa ko para siguradong hindi nauulit. Pero may mga malulupit talagang gumawa nito, lalo na yung madalas na sumasali sa show. Yung literal na 0-0, wala ka talaga makakapanadidikit. Bali, ganyan nga pala yung ginawa natin dito, kumbaga in-extend lang natin yung butas dito sa harapan. At para hindi naman masagwa tignan, kininis na rin natin yung pinagtabasan. Kaya para makita natin kung sasakto na ba yung baso dito sa binutas natin kanina, isinalpa ko na nga pala. Buti na lang walang sumasabit dito sa kaha, kaya binalik ko na nga pala tong tornilyo nitong shock. Inayos ko na nga rin pala yung pagkakapesto nitong rear fender dahil mamaya ikakabit na rin natin yung taillight. Dalawang tornilyo na may bewang, yan lang yung nilagay natin dyan dahil medyo malaki kasi yung butas. Dahil may hirapan na nga pala tayo maglagay ng mga hose dito sa karburador mamaya kapag nilagay na yung U-box, kaya ito muna yung sinalpak ko. Kaya para siguradong hindi na tayo dodoble trabaho dito sa may bandang loob, lahat ng dapat isalpak nilagay ko na. Kaya nang all goods na nga pala tayo dito sa loob, binalik ko na nga rin pala yung tornilyo nitong airbox. Kaya para maituloy nga pala natin yung isasalpak natin na pyesa, kinuha ko na nga pala tong taillight. Bale, nung isang linggo ko pa nga pala to dapat ikakabit, pero dahil hindi pa natin natatabasan yung fender, kaya hindi ko muna pinakita sa inyo. Medyo may mga crack na rin kasi yung lens nung lumang nakakabit dito, kaya pinalitan na lang natin ng isang buo. Pero yung lens lang talaga yung gusto kong palitan dito, kaso wala kasi akong mahanap na nagbebenta noon, puro isang buo. Kaya para may fix na nga rin pala natin to rito, kinuha ko na nga pala yung mga bolts na gagamitin natin, tapos inisa-isa ko nang ikabit. Bali, okay pa nga pala yung condition nitong lumang U-box na nakakabit, kaya nilinis lang natin. Ito pa rin yung sinalpak ko. Buti na lang nagsidatingan na rin yung mga yayabangin bolts natin, kaya kahit papano hindi na tayo gumamit ng kalawangin. Kaya pagkatapos nga pala natin may kabit lahat ng tornilyo nitong U-box, kinuha ko na nga pala tong upuan. Dahil pang araw-araw concept yung ginawa natin dito kay Project Maxi, kaya hindi tayo gumamit ng masyadong flat seat. Mas lamang kasi yung komportable
komportable mo sa pagkakabuo natin dito, kaya hindi muna tayo gumamit ng T-Spogi. Medyo nagka-problema lang ako ng very light dito sa seat hinge nito dahil halos bulok na talaga. Buti na lang may naitatabi tayo dito na pang Mio Sporty, sakto lang sa sukat niya. At para makita nga pala natin yung malaking pagbabago sa itsura nito, kinuha ko na nga pala tong side cover. Ito naman yung isasalpak natin. Bale, nilagyan ko na nga pala ng mga body clip yan sa loob para maikabit na rin natin yung body bolt. Ito nga pala yung naging combination sa kulay niya, kulay white blue. Hindi talaga masyadong halata na mahilig ako sa kulay blue, pero kahit papano naman bumagay dito sa binubuo natin. Kaya after ko nga pala maikabit yung magkabilaang side cover, kinuha ko na nga pala tong pinaka-connector niya dito sa may dulo. Ito kasi yung nagdudugtong sa kanilang dalawa para maipix na rin natin. At makalipas nga pala ilang oras na pagpapatuyo natin ng CVT cover, sa wakas na tuyo na nga pala to. Hindi ko pa nga pala na ikakabit yung panggilid, pero nilagay ko muna tong pinaka-cover dito sa lagayan niya para hindi magasgasan. Dahil plano ko na nga rin pala ngayong araw may ilagay lahat ng kaha dito sa gitna hanggang dun sa dulo, kaya kinuha ko na nga pala tong engine cover. Pati yung dalawang maliit na kaha na nilalagay dito sa gilid, ikinabit ko muna pansamantala pero hindi ko pa nilagay yung mga bolts. At kagaya na rin ng inaasahan ko, dito talaga natin makikita yung magiging tindigan nito ni Project Maxi kapag nakumpleto ng ikabit yung kaha. Sa ganitong punto talaga mas na-appreciate natin yung kagandahan ng lumang motor, lalo kapag nabibihisa na ng maayos. Kaya kinuha ko na nga pala tong grab bar, ikinabit ko na dito sa lagayan niya, gumamit ulit tayo dyan ng white bolt. May mga ilan pa tayong ikakabit dito para tuluyan pa natin tong mapapogi, kaya abangan nyo yung susunod natin na video. Malaki na yung pinagbago sa itsura nito, pero meron pa talagang mababago kapag natapos na. So yun na nga, mag-update muna tayo ng mga natapos nating gawin para dito ngayon sa day 8 nito ni Project Maxi. So kagaya nung nakita nyo, ayan, tingin ko nasa 90% na ng kaha nito ay nailagay na natin, pero hindi ko pa ito kinakabitan ng body bolts dahil tinesting ko lang talaga siya kung ano yung magiging itsura niya. So ayan nga, bumagay naman. Tapos nalagay na nga rin pala natin itong upuan niya. Ayan, gumamit tayo dito ng medyo magaspang para hindi tayo masyado mag-slide lalo kapag bigla ang preno. Tapos yung U-box niya, ito pa rin yung ginamit natin, itong luma dahil wala pa naman siyang basag. Yung tail light nalagay na rin natin, yung rear fender, yung grab bar, tsaka yung connector dito sa dulo na kaha. So ayan, pansamantala dito muna ito nagtatapos dahil halos dito na lang naman sa harapan yung kulang, tuloy na natin itong matatapos. Kaya sa mga nag-aantay ng magiging finished product nito, kita-kits ulit tayo bukas. Itutuloy ulit natin yung paggagawa dito. Right?